Hello, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, Pilipinas. Sa lahat ng tao na nabubuhay, sa lahat ng mga kasamahan ko sa grupo, Hans Power Spirit Healer, magandang gabi sa inyong lahat. Kanina na po tuloy yung live ko dahil nagdadasal po ako. Mga kapatid, sa pananampalataya, ako po ay patuloy na umaasa na kayo ay lumalaban sa anumang krisis na nangyari sa ating buhay. Na tayo ay hindi bumibigay anuman ang pagsubok sa buhay. Nga patuloy tayong mananalig sa buong may kapal na ang lahat ng bagay ay may solusyon. Ang lahat ng problema. Sapagkat ako'y naniniwala kung gaano man kabigat ang ating mga pinapasaan nga problema, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, ay ito ay kanyang gawa ng paraan para masolusyonan, para hindi tayo mahirapan. Basta pairalin lamang natin sa ating puso't kaisipan na mayroong Diyos na tumutulong at gumagabay sa atin sa pamamagitan din ng ating pagsunod sa kanyang utos. Sa mga kagrupo ko nga nasa Italy, lagi ko kayong pinapanalangin, Maria Telma, kumusta ka na dyan? Sana nasa mabuti kang kalagayan at gabayan ka ng Diyos para sa iyong kakatagumpay. Kung ano man yung mga pangarap mo, basta ang importante ay lahat na yon ay hindi nakasama sa paningin sa iyo ng Diyos. Kung ano yung mga pangarap mo, iloob mo sa kanyang batas. Magpapailalim ka sa batas ng ating Panginoong Diyos. Patuloy na magiging mabuting tao para sa lahat. Hindi lang sa mga mabuti ka sa mga mabuti din sa iyo. Mabuti ka pa din sa mga taong naghusga at naghahatol sa iyo. Para ikaw ay gabayan ng Diyos. Para sa iyo naman mag-asawa, Sis Luz at saka Brother Johnny, kayo po ay punuin nawa ng Panginoon ng pagpapala para patuloy tayo makaganap bilang kanyang anak at patuloy tayong mamuhay nga naayon sa kanyang kalooban. Ipapanalangin ko kayo palagi sa Diyos na pinaglingkuran ko na kayo ay puspusin niya ng kanyang banal na espiritu upang hindi kayo mapapagod sa paghanap buhay para patuloy kayong makakatulong sa ating kapwang nangangailangan. At kayo ang magiging huwaran ng mga tao na nakakilala sa inyo. Gabayan kayo ng Diyos araw-araw at magiging maayos ang inyong kalagayan, lalo na ang inyong trabaho. Patuloy kayong bigyan ng Diyos ng lakas, ng pisikal na katawan at kapanatagan sa buhay. Kayo ay pagpalain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng inyong kabaitan at pagiging mabuting tao para sa ating kapwa. Para sa naman, Padre Ruel, alam kong nalulungkot ka dahil nga ay sa nangyari dahil sa pandemic na ito, naapektuhan ang mga simbahan
Pero ang malungkot dahil hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Andyan ang Diyos para ibigay sa iyo kung paano ka patuloy na nga makapaglingkod sa Kanya ng buong katapatan. Basta pairalin mo lang, Father Ruel, na ikaw yung isang anak ng Diyos na sinisikap kung paano ka makakalapit sa Kanya ng gusto, at ako po'y mananalangin para sa iyo. Mapunuin Kanya ng biyaya, karunungan at kaalaman, at hipuin niya ang mga taong makikinig sa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-ritual healing, spiritual healing, at ikaw ay gabayan ng Diyos, at anuman ang hingin mo sa Kanya, ipagkakaloob niya sa iyo na walang kahirap-hirap. Para naman sa mga iba kong kagrupo na hindi ko nababanggit, patuloy ko kayong idadalangin sa Diyos na pinaglingkuran ko, na kayo ay pagbuklurin ng Diyos sa inyong sa Kanyang pagpapala, na sa pamamagitan ng inyong buong pamilya. Kay Joffrey, sana ikaw ay patuloy na magiging matibay at magiging malakas pagdating sa pagsubok. Alam kong nahirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, pero isipin mo, matatapos ang lahat na yan. Basta alagaan mo lang ang iyong mga mahal sa buhay habang ikaw ay wala pang trabaho. Alam ko, inilagay ka ng Diyos diyan sa mga anak mo para ika-guide mo sila, at ako ay patuloy na mananalangin para sa iyong asawa na nagtrabaho sa San Lazaro Hospital. Pinapanalangin ko na walang anumang hadlang na mga problema sa buhay ninyo para kayo ay umurong o bumigay dahil sa takot. Si Cecil, hindi tayo laging nag-uusap, kaya sa pamagitan nitong video ito, makausap kita. Lakasan mo ang loob mo at huwag kang matakot kung saan ka man ma-assign, sa ward man o sa COVID area. Huwag kang matakot dahil alam kong ginagabayan ka ng Panginoon, dahil may mga anak ka na laging nagdadasal para sa iyo, at hindi ka pababayaan ng Diyos. At higit sa lahat, ang asawa mo na si Joffrey, na palagi lang humihiling sa Panginoon para sa inyong ikakatagumpay, na walang makawasak sa inyong pagsasama, anuman ang problemang dumating, anuman ang sakunang dumating. Patuloy kayong pagbigkisin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga pamaraan, upang kayo ay manatili sa isa't isa bilang magulang sa inyong mga anak. At ako po'y manalangin para sa inyo, ikauunlad at sa inyong ikakatagumpay. Lahat ng mga taong nakikinig sa akin ngayon, kayo po ay aking ipinapanalangin palagi, at pagpapalain kayo ng Diyos, at walang sawa subaybayan kayo ng Panginoon, at igawad sa inyo ng Panginoon ang mga pamaraan kung paano ninyo malulutas ang inyong mga problema sa buhay, at kayo po ay protektahan laban sa mga nakakatakot na mga bagay o nakakatakot na mga sakuna o mga karamdaman na nakakamatay, na kayo ay patuloy patnubayan ng Diyos para sa iyo. Chirong Mangkusin. Nalulungkot din ako dahil lagi kitang napanood sa video pag ikaw ay mag-ritual healing, pero ngayon bumigay ka dahil lamang sa mga pamaraan ng Diablo. Ginising ang iyong kaluluwa at bumigay ka. Ang dating mga labi mo nga puno sa kabanalan, ngayon ay lumalaban na at nagsasalita na nakakasakit ng mga damdamin. Subalit na unawaan kita.
Pero matatapos din yun at hindi ka pababayaan ng Diyos na pinaglingkuran mo. Kahit wala ka na sa church nyo, pwede ka pa rin makapaglingkod sa pamamagitan ng iba't ibang pamaraan para sa ikagalak ng ating Ama nga nasa langit. Para naman sa mga tao nga puno ng hinanakit ang puso at galit, para sa mga taong namamatayan nga puno sa paghinanpis, ang lahat na yan ay nawawala din. Lahat na yan ay naglalaho din. Lahat na yan ay maaalis din sa ating mga puso. Tanggapin natin ang lahat dahil yun ay pinahintulutan ng Diyos. Kailangan lang natin magising sa katotohanan. Kailangan natin ibalik natin sa Panginoon ang mga kabutihan na ibinigay niya sa atin, sa mga taong namatayan, sa mga tao na puno ng problema dahil sa mga karamdaman. Huwag kayong mawala ng pag-asa at ipapanalangin ko kayo sa Panginoon na abutin niya kung ano man yung nakakabuti para sa inyo. Iabot niya sa inyo. Iunat niya ang kanyang mga kamay at iabot niya sa inyo ang solusyon sa mga problema. Huwag nang tayong bumigay at patuloy tayong mananalig, patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban. Huwag natin siyang galitin, huwag natin pasamain ang loob ng ating Amang nasa langit na lumikha sa atin para bigyan niya tayo ng daan patungo sa tagumpay, na anuman ang mangyari sa ating daigdig ay patuloy pa rin tayo na mabubuhay kasama sa ating mga mahal sa buhay at patuloy niya tayong gabayan para tayo ay umunlad sa pananampalataya. Palalaguin natin ang ating espiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng pagtiwala sa Kanya. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magdasal na magtagumpay ang kabutihan sa daigdig na ito. Magtagumpay ang mga taong sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kaniyang mga utos. Sana po maintindihan ninyo ako kung bakit ako nag-live ngayon, dahil sa napakaraming nangyari sa ating bansa. Kailan lang nagkagulo-gulo na naman, meron na naman nagpapatayan, kailan lang meron naman nagkandamatay sa sakit, walang tigil sa daigdig natin ang karahasan at ang pagkakamatay ng isang tao. Dahil nga hindi tayo dumudulog sa Diyos ng buong buo, kaya nakakapasok ang salot sa ating daigdig. Spiritual o physical nga salot ay nandyan para tayo tugisin tayong mga tao. Dahil dinidyos natin ang pera, dinidyos natin ang kayamanan. Anhin man natin ang kayamanan na yan kung bawiin naman ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang iba't ibang pamaraan. Sana po magising na tayo sa katotohanan. Sana po ibigay natin buo sa Diyos ang ating buong katauhan bilang Kanyang tunay na anak para mananaig sa daigdig na ito ang buhay na walang hanggan, na walang sinuman na mga salot nga makapagpatalo sa atin, dahil ang Diyos ay nandyan palagi gumagabay at patuloy niya tayong ingatan sa Kanyang pagmamahal at ibibigay niya sa atin ang lahat nating mga pangailangan sa buhay. Basta ako, ikaw, tayong lahat ay magkaisa na dumudulog sa Panginoon
ng buong katapatan at pagtiwala. Magbago na tayo at magbalik loob sa Diyos. Ang lahat ng lumalapit sa inyo ay huwag ninyong hindian. Ang sinumang nagugutom ay inyong bubusugin upang ang Diyos ay matutuwa sa atin. Huwag ninyong panghinayangan ang mga barya-barya o ang konting pera na itutulong ninyo sa mga tao. Basta ang importante, ito ay nakapagpasaya sa Diyos. Hindi mo maipadama sa Panginoon kung ang sarili mo lang ang iyong iisipin. Iisipin mo rin ang iba para magawa mo ang kanyang oats at patuloy kanyang pagpapalain at patuloy kanyang bubuhayin kasama ang mga mahal mo sa buhay. Kahit gaano man karami ang iyong kayamanan, kung ang Diyos nga nakakakita sa iyong mga maling ginagawa ay lumuluha at nasasaktan, wala pa rin yun. Hindi pa rin yan ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Dahil lahat na yan ay hiram lamang. Lahat ng bagay ay hiram lamang. Sa mga nangyayari sa iba't ibang dako ng daigdig, nakikita natin kung paano sila ginunaw ng Diyos. Kung paano alisin ng Diyos sa iyo ang kayamanan mo. Tulad sa nangyaring pagputok ng bulkan at sa nangyari na mga sakuna na nakikita natin kung paano winasak ng bagyo ang ating bayan. Ganun ang Diyos na magagalit sa atin dahil dinidiyos natin ang kayamanan at nakalimutan natin siya. Dahil sa mga kayamanan na yaan ay nakalimutan natin na meron tayong Panginoong Diyos na dapat nating paglingkuran sa pamamagitan ng espiritual na pamumuhay. Mga kapatid ko sa panampalataya o hindi ko kapatid sa panampalataya, lahat ng tao, masama ka man o mabuti, kayong lahat ay mahal ng Diyos. Kaya sana sa pagkataong ito, ako po inanawagan at nagmamakaawa sa inyo. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos na humuhuni sa inyong mga kaisipan, na siya'y nagsasalita na ang umiibig sa Kanya ay ibigin din niya. At kailanman ay hindi niya hayaan na mapapahamak. At palalaguin niya ang ating lahi tulad sa pangako niya kay Abraham. Mga kapatid, mga kaibigan, sana ay naintindihan ninyo ako. Kaya sa ganitong paraan, maiparating ko sa aking kapwa ang nasa aking kalooban at nasa aking isip, nasa aking puso, na ganito lang ang solusyon natin para mapanatag tayo sa buhay at masigurado natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Walang gamot o walang medisina ang makapagpapigil kay kamatayan. Subalit, meron tayong manggagamot na kayang alisin ang kamatayan sa ating buhay, ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Hindi na natin kailangan matakot pa pag tayo ay nananalig at nagtiwala at ang ating mga ginagawa ay nakakabuti para sa iba at hindi lamang para sa ating sarili, at napapasaya natin ang Panginoong Diyos araw-araw, sapat na upang magiging panatag tayo sa buhay. Dahil walang dahilan para tayo ay ipapahamak, sapagkat nakita ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya at naramdaman ng Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya, na palagi nating pinapadama sa pamamagitan ng ating kabutihan, pagiging mabuting tao. Alisin po natin ang pagiging mapaghusga
o dahil sa ninanais. Kung ano man yung pagnanasa mo sa mga bagay-bagay, talikuran mo na yon, dahil lahat na yan ay maglalaho pag ang Diyos na ang magpasya sa daigdig na ito. Huwag nating hayaan nga magtagumpay ang kadiliman sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng ating pagsuway sa kanyang mga utos. Dahil ang Diyos ang lumikha at siya ang masusunod, hindi ang mga tao o sinuman na makapangyarihang o sikat na tao sa daigdig na ito. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay, siya rin ang tatapos. Subalit, kung tayo ay sumunod at magpapailalim sa kanyang batas, tayo ay kanyang iingatan at mamahalin at pagpalain niya ang ating lahi at manatili tayo sa daigdig na ito na magiging bagong paraiso sa kanyang pagbabalik. Yan lang. Magandang gabi sa inyo.